rockin' with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, we are excited dahil ang daming ang ganap ngayon dito sa mundo ng pageantry. Nandiyan dyan na nga syempre yung Miss Grand Philippines kung saan sa linggo na ang kanilang coronation. Pero syempre mas excited ang lahat dahil bukas na magaganap ang coronation ng Miss Universe Thailand for 2024. So inaabangan natin kung sino ang mananalo dyan. Marami tayong nakikita na talagang grabe ang pasabog ng Miss Universe Thailand. Aminin naman natin na talagang ang ganda ng kanilang production, ang ganda ng kanilang ganap, at panalo ang kanilang entablado, lightings, host, oh my gosh, talagang winner! Di ba? So, excited ba kayo? Kasi ako, yes, excited ako. Excited ako for the candidates. So, syempre, ang isa dyan sa mga inaabangan nga natin ay yung pambatungan ng Phuket, o di ba? Dahil si Phuket, sabing ganun, nako, ang laki ng tsansang makuha ang corona ng Miss Universe Thailand, at sabi ng ganun, hindi na nga daw to umarangkada ng todo-todo kasi nga parang feeling ng lahat ay panalo na, di ba? So, yan. So, kasi siya nga yung nanalo ng ng Queen of Phuket. So, ang laki talaga ng chance. At pag nanalo ka pala ng Queen of Phuket, mati ka palang nasa semifinals. Kaya ayun, si Lola mo hindi na kumabog. So, happy na siya doon sa performance niya ng preliminary competition. Pero watch her dahil may banta nga ang bakla na mas magpapasabog daw siya ng bonggang-bongga sa darating na coronation. So, bukas abangan natin. Dahil sabi ng ganon, ito daw si Phuket ay, nako, aarangkada na. Charot. Aarangkada daw ng bonggang-bongga. So, I'm so excited for her naman. Dahil, syempre, iba pa din talaga ang karisma ng Phuket. Nakita naman natin yung ganda niya, yung height. Ay, naku, swak na swak for Miss Universe, di ba? In fairness, parang siya talaga ang magiging Miss Universe Thailand. Pero, sabing ganon, hindi daw dapat makampante si Phuket kasi daw, kahit daw si Preo ay pwedeng maging Miss Universe Thailand. Anong chika ko dito? Magaling si Preo. Syempre, iba din yung status at profile ni Preo dahil first runner-up to sa Miss Supranational. At yung ganda, ay talagang maganda talaga si Preo. I love Preo the way kung paano niya execute yung sarili niya sa laban niya dito sa Miss Universe Thailand. At masasabi ko, wow, winner, di ba? So, ako parang feeling ko si Preo, isa sa mga pwede talaga maging Miss Universe Thailand kasi 100% pure Thai. Tapos pag nakita mo siya sa person, ang beautiful niya talaga. Sobrang ang kinis ng mukha at panalo ang eksena at galawan. Kaya hindi din ako magugulat kung kay Preo mapupunta ang corona. Kaya nga hindi mo nga mapredict eh. Very unpredictable kung sino ba talaga sa kanila ang mananalo, sino ba makakapag-uwi ng corona, sino ba ang malakas. Talagang napapaisip ka na lang kanino ba talaga ito mapupunta. But syempre, I'm so excited dahil syempre malakas din ang laban ng pambato talaga ng Saraburi na si tawag dito na si Veena Singh, di ba? So si Veena, ito na yung pang-apat na beses niyang sumali dito eh. Ang sabing ganun nung iba, ay nako, Mama Sam, kay Veena na yan. Pero ako, para sa akin, siguro kailangan niya pa rin mag-ingat kasi hindi pa naman tapos yung laban. Yes, totoo. Maaaring mapunta talaga ang corona kay Veena kasi si Veena kasi
Ang grabe, Diyos ko, ikaw ba naman pinagbenta siya, eto lang no nakaraan, Diyos ko, naka 3.5 million siya, sa ba galing yung pera ng mga Thai? Bakit parang ang bilis-bilis lang sa kanila ng mga million-million, no? So kung iisipin mo, grabe yung selling nila, talagang ang bilis ng milyones nila. So sabi ko nga, grabe, in fairness, kumakabog talaga sila pagdating sa money making. Kaya parang feeling ko, money maker talaga itong si Vina kay Mr. Nawat. Kaya parang siya talaga ang mananalo. Imagine ninyo, pagkatapos ng preliminary competition, nagbenta pa si Vina. At take note guys, nakabenta pa siya ng, ano ba, nakabenta pa siya ng madami ang nabenta niya eh. Nakabenta pa siya ng ng mga bags ni Kun An for the para sa Miss Universe. Kaya sabi ko, oh my gosh, kay Vina na mapupunta talaga ang corona. Ayun yung guess ko ha. Oo. Kasi kahit pa anong sabihin mo, nag-perform si Vina, bongga. So, binigay na kay Vina yung answer doon sa question. So, parang feeling ko ganun yung mangyayari dyan. Charot. Wala tayong ano dyan, pero nakakaloka. Hindi, parang feeling ko it's time for Vina na to. Si Vina na ang mag-uuwi ng corona ng Miss Universe Thailand for this year. Nararamdaman ko eh. Kasi aminin man natin o hindi, talagang malakas talaga ang laban ng lola mo. At in fairness sa kanya, talagang pak kumakabog. At winner ang eksena, ang bawat eksena ni Vina nakakaloka. Sobrang winner, sobrang ang ganda ng execution. Tapos ayun pa, nakakabenta pa o saan pa edition na, di ba? So doon sa mga naglalaban-laban diyan, Diyos ko, surrender na kay Vina na mapupunta yan. So sabing gano'n, dapat ba mag-ingat talaga ang mga kalaban ni Vina kay Vina, or dapat mag-ingat si Vina? Pero sa kabilang banda, alam mo, pwede pa rin magkaroon ng twist eh. Pwede nga ito mapunta kay Prewe. Si Preo kasi pure Thai, di ba? Yun nga, katulad nga na sinasabi ninyo, malabong manalo si Vina dyan kasi hindi siya Thai. Pero parang feeling ko, sa ipinakitang galing ni Vina, kay Vina na to. Pero ang tanong, ayaw ni Mr. Nawat doon kay Rachel dahil, di ba, after na mangyari, she's from India. Pero ngayon, India pa rin ang babaksak, sa India pa rin babaksak si Mr. Nawat. Ay, nakakaloka. Pero ako, para sa akin na, I think it's Vina. Kasi nga, di ba, nakabenta nga si Vina ng produkto. At nakita naman natin na parang talagang wala eh, kanya na to eh. Kahit anong mangyari, kanya na to. Wala nang makakaagaw yan. So, siguro ang pinag-aagaw na lang yung mga runners-up. Kaya, hindi din natin alam, malay mo. Ewan ko, nagdadalawang isip ako pagdating kay Vina. Parang kasi kung titignan mo talaga, performance talaga, nagpe-perform talaga si Bangkok. Si Contep Mahanakon, si Preo, at saka si Phuket. Si Phuket medyo nakakatakot kasi iba nga yung galawan ni Phuket at kaya talagang umiksena ni Phuket ng bonggang-bongga. But the People Choice Award kay Vina kasi siya yung pinili ng mga kapwa niya kandidata na manalo dito ng corona. Kaya ano ba? Charot. Kanino ba talaga? So yon. So good luck, di ba? Good luck sa magiging laban nila at good luck. Tingnan natin kung ano ang mangyayari, kung sa kanila na nga ba talaga ang corona. Yan yung abangan natin. But for now, syempre nakikita ko na lalaban at lalaban naman talaga si Vina at magaling naman ang eksena niya at ang execution niya. And possible talaga mag-top 3 si Vina, si Phuket, at saka si Preo dito sa Miss Universe Thailand. But kung yung winner, parang medyo confusing lang kasi parang ay kay Vina, ay kay Preo, ay kay Phuket. May ganun eh. But malakas silang tatlo. Pag tinignan mo silang tatlo, pwede talaga for the international pageant. At walang duda na baka kay Vina nga maibigay yung corona. Dahil naman si Vina naman kasi dinaan talaga sa hatak. Alam mo yun, yung benta-benta talaga siya. At syempre gusto ni Mr. Nawat yun. Napapakinabangan niya si Vina eh. Ba't nga ayawan? Diba? So yon. Kaya good luck. Good luck sa kanilang tatlo. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo, sino ang mag-uuwi ng corona bukas sa Miss Universe Thailand? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga
pinag-uusapan natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-subscribe. So ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. So, always keep smiling, sabi ng ganon, at tiwala lang sa itaas. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Have a nice day.